So, eto na nga guys, yung isa sa mga hot na smartphone ngayong patapos na ang taon. And this is the Infinix Hot 50, di ba? Literal. Eto guys, ay pasok na pasok sa market dahil nga ang ganda ng kanyang processor, which is MediaTek Helio G100 na. Meron pa siyang 120Hz refresh rate, up to 16GB of RAM, and 256GB of storage, na meron pa ditong 5 years of smoothness daw. So, totoo nga ba talaga to? O baka naman, pinipeke tayo ng Infinix. Baka bigla na lang it's a prank. It's a prank! Kapag ginagamit na. Well, tingnan natin yan lahat ngayon dahil nga magkaroon tayo ng full review. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JDN TV. Now, umpisa na natin dito sa kanyang build quality dahil nga yung kanyang box, wala namang masyadong special doon. Meron siyang case, yun lang. Matic na kasi yung charger, cable, and SIM ejector pin. Now, kung makikita nyo naman dito guys, sobrang lupit ng kanyang pagkakadesign. I really love how it looks pagdating dito sa kanyang back dahil nga napaka-flat niya po. Even sa kanyang side dito, flat size na rin siya. That is why kapag ilalagay natin siya sa table, tatayo po siya. Ay, joke lang. Ha? At the back, para siyang Samsung dito, di ba? Para siyang Samsung Ultra. But yes, meron tayong 3 cameras dito. Katabi naman ito yung kanyang flash. And sa baba naman nakalagay yung kanyang dito guys, sa may bottom part, nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagsasupport ng 2 SIM card plus 1 SD card. And lastly, dito sa taas ay wala tayong makikita. Yan guys, niretain pa rin ng Infinix yung napaka-cool na feature nila, which is a 360 flashlight. Flashlight sa likod, flashlight sa harap. Kapag ikaw ay mahilig gumamit ng phone sa madidilim na lugar and kailangan mo ng flashlight, wala ka ng problema dito. Dalawa pa, front and back. Now, for its protection naman, this has IP54 water and dust resistance. Kaya naman, kahit matapunan ito ng mga coke, tubig, and marami pang iba, well, definitely walang problema po ito pagdating sa mga splash. Pero, wag nyo siyang ilulubog. Dahil nga masisira pa rin etong phone ito. Now, I forgot to mention, ang kanyang build is glass front, plastic back, and plastic frame. And so far, yun na naman pagdating dito. So far, so good na talaga etong phone ito, especially for its color. Napaka-premium. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang display. This phone has 6.78-inch IPS LCD display with 1080p Full HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. It can also go up to 800 nits pagdating sa kanyang brightness. That is why kapag kayo ay mahilig gumamit sa labas, well, definitely wala nang problema sa brightness. Just look at that, diba? Parang sumasalangit na yung phone. Ang bright. So, gusto ko talaga to dahil nga syempre, mahilig akong lumabas. Gusto ko yung palaging bright na smartphone. Ayaw ko yung madilim. And this phone is definitely bright enough to keep me satisfied. Dito naman sa kanyang bezels guys, medyo may kalakihan lang ng konti pagdating dito sa kanyang ibaba. Pero so far, manipis naman na yung bezels overall nitong phone ito. Also, hindi katulad ng mga ibang mga brand at this price point na mga hindi pa punch hole. Ito guys ay punch hole na rin. That is why kapag kayo manonood ng mga movies, videos, or even SOCMED lang, mag-enjoy ka na using this phone. Also, supported to ng always on display. Kaya naman sa mga always on display lover dyan, well, definitely, magugustuhan mo na etong phone ito. So, para sa akin lang, kulang lang to ng AMOLED, pero it's one of the best display that you can get at this price point na 7,000 pesos. Now, for its performance naman guys, this is currently running at Android 14 with XOS 14.5, and pagdating naman dito sa kanyang chipset, it has the MediaTek Helio G100, which is the newest by the way. And para sa akin guys, it's really good. Parehas lang po sila ng performance compared with the Infinix Hot 50 Pro Plus, which is mas mahal yun. And as you can see, nakakuha tayo dito ng 423,000 pagdating sa kanyang Antutu benchmark. That is why para sa akin guys, it's a really good processor. Now, hindi ito malaking jump from the Helio G99, but at least nag-improve sila pagdating sa number. Yes, hindi masyadong malaking improvement ito pagdating sa actual use compared sa Helio G99, but so far guys, it's pretty smooth pagdating sa SOCMED dito. Walang delay, walang lag, and hindi po siya napaka-slow compared sa mga iba't ibang phones at this price point na wala pang ganitong processor. So para sa akin, kung gusto mo mag-gaming dito, pasok na to guys. As you can see dito sa Mobile Legends, napaka-smooth. We have ultra graphics with ultra refresh rate, and para sa akin guys, wala na talagang problema to pagdating sa Mobile Legends. Napaka-smooth, napaka-playable. As long as meron kang magandang internet and hindi masyadong mainit sa inyo, wala ka ng problema na makikita dito habang naglaro. Dito naman sa Call of Duty guys, ganun pa rin.
rin. Meron tayong high graphics with medium frame rate. And as you can see, smooth na smooth pa rin. The only issues here pagdating sa Call of Duty guys is that nasanay na ako na merong dual speaker and this phone has single speaker lang. Yes, wala po siyang dual speaker. That is why sa mga gustong dual speaker talaga, well definitely baka hindi nyo to magustuhan. But so far, so good na talaga yung kanyang performance guys. Dito talaga sila nag-invest. G100 na to. Yun talaga yung pinapaulit-ulit ng brand and hindi naman talaga ako nadismaya. So far, ang ganda ng performance na tong phone na to. Now, let's talk about the battery. So, eto guys, medyo ox lang. This phone has 5,000 mAh battery with 18 watts of hindi fast charging. Okay. Aabot ka ng about 2 days dito kapag casual use lang. Pero kapag heavy user ka, well definitely 1 day ka lang dito. Pero sa pagdating sa charging naman guys, 18 watts, around 2 hours and 20 minutes to 30 minutes. Yun yung na-experience namin from 0 to 100% and di po siya mabilis, honestly. So, para sa akin, yun yung isa sa mga features na dapat nyong malaman para makapag-decide kayo kung eto yung kukunin nyo or yung plus. But yes, it's definitely a downside for this Infinix Hot 50. Now, pagdating naman dito sa kanyang camera guys, we have 3 cameras here at the back. But para sa akin, isa lang talaga yung useful dito. And this is a 48MP. The other 2 is the auxiliary lens and 2MP depth, which is yung 2MP depth, makakatulong yan sa portrait mode. But yun na nga, sana hindi na sila naglagay ng auxiliary and depth. Sana ultra-wide camera na lang, di ba? Na sa kanyang selfie naman, meron tayong 8MP selfie camera. Now, so far, pagdating dito sa kanyang back camera guys, natural naman siya. Medyo warm lang siya ng konti compared sa mga other phones na napaka-natural talaga. Like iPhone. Kapag brown ka na, medyo magiging orange ka dito. And kapag puti ka naman, medyo magiging orange ka pa rin. Huh? Basta warm. But yes, kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng larawan, will definitely magugustuhan mo na etong si Infinix Hot 50. The color production is, again, medyo bias siya in the warmer side. Hindi po siya cooler, hindi rin po siya ganun ka-natural. But yes, the quality is there. 48MP is no joke. Maganda na rin po to. And for me, medyo high quality na rin siya. Para sa akin, isa to sa mga perfect na resolution para makakuha ka ng maraming larawan without thinking about your storage. Dahil nga guys, kapag yung malalaking megapixels yung kinuha natin, tapos same lang naman sila ng quality, pero yung storage nun, napakalaki rin. So, madaling mapupuno yung inyong mga storage, which is a problem, di ba? So, para sa akin, ox na to. Ngayon, dito naman sa kanyang selfie guys, medyo bumaliktad po siya dito. Medyo on the cooler side naman po siya. Medyo bluish. And the quality is mas maganda talaga yung kanyang back camera. Yes, medyo low quality na yung result dito sa kanyang selfie camera guys. That is why for me, kung gusto mo yung mag-selfie and gusto mo yung pinaka high quality na makukuha ng yung cellphone, will definitely use the back camera. Mag-selfie na lang kayo ng paganyan and gamitin nyo na lang yung kanyang volume rockers dito para kumapture. Trust me guys, mas high quality talaga yung kanyang back camera. Now, dito naman sa kanyang video quality, nagustuhan ko talaga to dahil nga meron na siyang 2K at 30fps front and back camera and also dinagdagan na nila ng 1080p at 60fps, which is yun yung favorite ko talaga. Yes, 60fps is my favorite guys. Medyo lag kasi para sa akin yung 30fps lang, medyo mababa talaga yung frames. So para sa akin, having 60fps is heaven talaga. And para naman malaman ninyo, well definitely try natin. Now guys, this is a video quality using the Infinix Hot 50 1080p at 60fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie camera. So, eto naman guys, yung selfie video camera ng Infinix Hot 50. Okay lang. Comment down below kung ano sa tingin nyo. Now guys, this is a video quality using... Now, para sa akin guys, maganda yung quality na nakikita ko using this phone. Kapag kayo nagpaplano mag-vlog and wala pa kayong budget masyado, well definitely you can use this phone 1080p at 60fps na much better than the competition ng mga 1080p at 30fps lang. And even the 2K at 30fps, mas maganda to guys. Just trust me. Kaya to, wala masyado sa mga iba't ibang mga phones dahil nga mahirap gawin to. I think, mahirap magkaroon ng 60fps. That is why having this and this Infinix Hot 50 is definitely a plus. Now, marirecommend ko ba itong si Infinix Hot 50 na merong Honor of Kings dito, na merong malaking RAM, na merong malaking storage, slim design with the latest G100 processor? Well, definitely yes, and this is why. Nagustuhan ko yung kanyang design, nagustuhan ko yung kanyang camera, and medyo okay na rin siya pagdating sa kanyang display, but yung kanyang processor dito is yung kanyang best
feature. So, kung gusto mo ng malakas na processor and meron pang 5-year of guaranteed smoothness, well, definitely okay na etong si Infinix Hot 50. Now, the only drawbacks for me are the slow charging and yung mga hindi nagagamit na camera dito. Sana ultra-wide na lang talaga to. Infinix, ultra-wide naman. Di naman kailangan to, di ba? So, I guess that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo, guys. If you did, well, definitely just subscribe to our channel. Marami pa tayong reviews na upcoming. And kung gusto nyo nung bumili, well, definitely maglalagay ng link sa description box. So, that's it. I am JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.